na meron pang 10 days, 10 session days, no? So, sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng, ano yan, deadmahin yan. So, whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, dapat sundin ng Congress yan. So, we have 10 session days. So, ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section. Papasok yan kay si forward ni Speaker. And then, palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na mahihirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Pero inaasahan po niyo yung the same numbers na pumirma last year will also be the same numbers na pipirma this year. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero it only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So, palagay ko, makukuha namin yun. Makukuha namin yun. So more than enough. More than enough, yes. So ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yun directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually mabanggit yun, convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin dyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging political ploy, alam natin ang mangyayari dyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said. Kompleto naman yung aking inendorso. Kompleto. So, of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. Hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at syempre, I have to be very honest with this na may mga ibang may reservation sapagkat 2028 election yan. So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakabakaba na papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka-110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeach. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint. Nakita ko naman eh. That's why I endorse it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng good government.
ang ating Vice President, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya at talagang wala siyang anumang ano diyan, masasabi masama diyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse. Ano ang pagkakaiba po nito dun sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. Sapagkat nakalagay naman itong culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung other high crimes and yung iba na bribery, nakalagay pa. No? So, the Vice President has to answer that. Nakikita ko naman na kumpleto eh. Pero, ang pinaka-smoking gun dito, yung affidavit ni Ramil Madriaga. Sapagkat ito, hawak-hawak ko yung affidavit niya. Ito, very close yan eh sa ating Vice President. Hindi ko alam na siya pala edukadong tao, nakatapos ng gulo. Hindi nga pumasa. Naging involved sa Economic Intelligence and Investigation Bureau. Kinuha siya ni President Digong because of his very good knowledge and expertise in investigation and espionage. So yung Madriaga affidavit na yan, makikita ba namin sa Kongreso na magsasalita siya sa kanyang testimonya o hihintayin na lamang namin mapanood siya kung pagsasalita sa Senado? Sinabi naman niya he's willing to testify. Sana he will be truthful. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi, no? Kasi alam mo naman ang usong-uso yung binabago mo yung sinabi mo eh. Ito, affidavit ito. Sana hindi niya baguhin yan sapagkat doon sa affidavit niya, very clear. Nung kanyang finorm, yung isip, no? Yung ISIP na that will catapult the Vice President into the presidency. Sinabi din niya na nagfa-fund, ang nagpopondo ng isip na kanyang tinayo. Pondo galing sa Pogo Pondo galing sa drugs. Yun ang sinabi niya sa kanyang affidavit. So, kung talagang totoo ito, panindigan niya. At magsabi siya ng anumang ebidensya na totoo itong mga bagay na ito. So, likely, mag-a-appear si Madriaga sa House. I hope. Sa Senate na. The thing is, baka mamaya sa pag-appear niya sa House, magiging matagal pa yan eh. Ano? Kasi nung unang yung impeachment ng ating Pangulo, for example, hindi na nag-impita ang Committee on Justice ng resource persons. Yun na lang nag-explain yung mga nag-endorse ng impeachment. So that might also happen na hindi na mag-iimbita na resource persons, kundi yun na lang mga mag-i-explain ng mga nag-endorse ng impeachment complaint. Let Madriaga be invited sa impeachment court. Doon lang sa impeachment court. Ito kayo nakakamba. I'm not speculating on anything. Pero it is a possibility na baka mas malaya siyang makapagsalita sa House of Representatives. Baka pagdating ng Senado, i-chastise kung ano man ang kanyang mga testimonya. Well, we will consider that. Titignan natin maigi kung ano maaari mangyari. It will be up to the Committee on Justice kung talagang iimbitahan o hindi. At this point in time, although member ako ng Committee on Justice, hindi na ako magtatanong, kundi isa na ako sa tatanungin because endorser ako So it will be up to the Committee on Justice. If there is still time para imbitahan itong si Madriaga at kanyang panindigan yung kanyang allegation sa kanyang affidavit.